Hi Scorpio, March 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Para sa bagong buwan ng Marso, anong kailangan marinig ng mga Scorpio ngayon? Message, guidance, advice para sa mga Scorpio. Sa taong maaaring makapakinig nito, March 2025, anong guidance ang kailangan marinig ng taong ito? Scorpio, ayan. Kumpol, ayan. Sige, I guess, tingnan muna natin isa-isa to. The Seven of Wands, Reverse, the Page of Swords, the Devil. Hindi po kailangan katakutan or laliman. Meron lang po yan kalakip na mensahe. The Ten of Swords, the King of Swords, Reverse, 10, 9, and 10 of Swords ay narito. The Three of Cups, and the Chariot. I will be honest, diretso. Maring merong ilang imbalances, unhealthy patterns, unhealthy ways. Hindi kailangan laliman, katakutan, kahit sa simpleng pakiramdam. It could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Dalawa lang naman ito. Hindi isang medical advisor po ang Moonchild. Maring merong pagkakulang or pagkasobra. Kahit sa simpleng kakulangan sa tulog. Okay? Or dito, naiiwanan ng pag-aalala, pag-worry ang ilan sa inyo. Or ngayon pa lang, maaring ramdam na ito. 9 and 10 of Swords. So, medyo hindi po ito madali. Kita mo siya, merong 10 espada na nakadagan sa kanyang likuran. Kung saan dito, ayan. May ilang isipin. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live sa ating YT. So, ano yung pinaka-advice natin March 2025? Scorpio, don't be too hard sa iyong sarili. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin, pero tulungan na maalis nyo ito or ma-release nyo itong ilang emotional baggage, emotional stress na alam nyong hindi nakapag-aambag sa inyo ng something benepisyo at naiiwanan lang kayo ng pag-aalala. Okay? At minsan na, ayan, yung alisin nyo itong ilang demonyo. Kahit sabi ko nga, mayroong certain habits or certain behavior, certain addictions, reversal yung energy, pwede itong mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid. So, dapat daw stress-free, drama-free, hanggat kaya umiwas kayo sa ilang alam nyong hindi or wala sa wasto. Hindi kayo nagkakabalanse. Na kahit parang gusto nyong ipaglaban, ay parang ikaw na lang yung lumalaban. So at the end of the day, guys, pag nilay-nilayan ito, if ever mag-apply kayong higit na makapagpapasya. Okay? Huwag kayong ma-stop kasi meron akong nakikita na para bang naliligaw, nalilito, merong confusion, the Chariot, kung saan, sino, or paano. I will be honest, maaaring merong tensyon, kahit sa simpleng tensyon. Wala namang perfect relationship. Pwede itong mag-apply, personal man, family, work. Dito parang matitest ang inyong mga pasensya. It could be unexpected para sa ilan. Maaaring hindi nyo ito makita. Out of nowhere, gulatin kayo kahit sa simpleng salita or ano paman, ganap. So, stay flexible, adaptable sa situation. Halimbawa, hindi kailangan laliman pagdating sa trabaho. Merong ihain sa iyo ang boss mo na out of the blue, biglaan. Sandali. Overtime na naman. May lakad ako. Parang ganon. So, gamitin ng boses sa tamang pagkakataon, sitwasyon, or kung sa daan ito, kung meron kayong travel this month, meron lang ilang glitch, ilang delays, huwag kayong magmadali, huwag kayong mainip, baka kasi ang ilan ay maging makakalimutin ngayong buwan. Lalo pa, Mercury will go on retrograde phase po. Mercury is the planet of communication, transportation, technology. Sobrang mag-a-apply dito sa ilang bumabagsak sa iyong baraha.
So, take everything one day, one step at a time. Huwag rin kayo magpapadalos-dalos sa inyong emosyon. Lalo pa, kapag napapangunahan tayo ng bugso ng emosyon, note to self din yan kay Moonshag. Tao lang din ako. Minsan napapangunahan na sa water sign din, kagaya nyo, nauuna ang emosyon. So, dyan, minsan, kahit hindi natin intensyon na makasagi or alam niyo yun, makasagi sa daan. Kasi nga, umaangat yung emosyon. Or baka reminder, sabi ko, huwag magmamadali, huwag mainip, huwag magpadala sa ilang negativity. Kasi kahit hindi nyo intensyon na makasakit, baka meron palang nasasaktan. Okay? Yun lang naman. Reversal, pwede itong sa inyo mismo mag-apply or sa ilang tao sa inyong paligid. Iwas kayo ngayong buwan sa ilang distractions. Focus on your goal, focus on you, more on self-care and self-love. Yes po, kung meron kailangan pahilumin, pagalingin, doon muna tayo para maging balanced and healthy. Susunod na yun yung improvement and development when it comes to relationship or partnership, business, work, lahat na. The Three of Cups. Ayan. Iba-iba tayo ng paraan, kung paano tayo maghihilom, magpapagaling. Again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero pwede itong sa inyong paraan. Halimbawa, ayan, sa ilang kaibigan, pamilya, magsaya, enjoy din the moments of time. Mag-enjoy din. I-divert hanggat kaya itong ilang negativity or pakiramdam, yung stress, emotional stress, sa alam yung makatutulong para higit kayong maging okay naman. Okay? Unti-unti. Huwag lang din magmadali. Iba-iba ang bawat isa ng pinagdadaanan kasi. This month, add ko to. Ang daming nais iwanan ng baraha. Okay. May pagbabago, yes. Yes, something will end to make room for something new. Parang ganun yung eksena. Pero iba-iba yung healing lang. Yung trabaho sa healing. Pero, lagi yung tatandaan, na kung ano ang pinagdadaanan o pagdadaanan nyo ngayong buwan, yan ay mayroong kapalit na ginhawa. Hindi madali, pero hindi ka dito nag-iisa. May ilang support akong nakikita. Okay, gamitin mo lang din. Minsan, kailangan lang natin marahil magsalita. Mag-share. Gamitin ang iyong boses. Kasi, diba, iba rin naman. Kahit sa simpleng pagpapayo, iba yung nailalabas mo. At syempre, pa dito to sa ilang taong alam mong totoo at mapagkakatiwalaan mo sa iyong buhay. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong bagong buwan ng March 2025, Scorpio.